Hello mga inday, mga ondong. Kumusta kayong lahat mga ka-farmers? Nandito na naman tayo sa kulungan ng ating maalagang baka. Kung saan meron tayong kunting oras ngayon, which is napakarami na po nagre-request po sa atin at nag-PPM pa mismo sa atin kung ano nga ba yung sukat ng kulungan ng ating maalagang baka. So ngayon, susukatin po natin sa mga gustong gumaya. Pwede rin po ninyong tularan itong kulungan po natin. Pero advice ko po sa inyo, base po sa aking experience dito sa ating kulungan, mas maganda gawin yung matibay talaga o yung tubo, dahil sa kahoy aabot rin po talaga ng ang panahon na mabubulok kumpara po sa tubo. Yung makapal po yung gagamitin po natin at concrete yung kainan, will matagal po siyang masira. So ngayon, simulan na natin at susukatin muna natin, unahin muna natin yung haba nito. So, uunahin natin dito mga inday, mga ondok. Mula dito sa likod ni Usmar, papunta dito sa kanyang harapan. Anyway, ito po, centimeter yung sukat na gagamitin po natin, ha. 260 centimeter mula dito, papunta dito sa harapan po ni Usmar. So, sa mga malalaking baka, kasya-kasya na po yan. Dito naman sa likod, mas maganda kung lalagyan nyo nito ng mahaba yung simento. Pero yung kulungan, ganito lang kahaba. Hanggang dito lang, 260. Anyway, ang video na ito para lang doon po sa mga nagre-request po sa atin. Dahil meron naman po tayong iba't ibang gusto na design. Ito po, sariling paraan lang din po natin. Ang kainan naman, dahil marami rin po nagtatanong, ang sukat po ng kainan natin is nasa 80 cm. Bakit nga ba 80 yung ginagamit po nating sukat? Dahil ang paraan po natin sa pagpapainom o yung concentrate po natin hinahalo sa painom nila, magamit po ako ng batya o palanggana. Kaya ganito yung clearance. So sa mga may kaya, kung plano nila po magsimula, mas maganda gawin po ninyong piderer o kainan po nila concrete. Meron po, for example, dito sa silang dalawa, concrete po yung gagawin po natin. Dito sa gitna may naka-separate po na lalagyan po ng tubig. Yung design sana pag may budget po tayo, yun pong gagawin po natin. Meron pong tubig dahil napaka-importante po ng tubig para sa ating maalagang baka. 24/7 po yan dahil napaka-importante, makainom po nila, kayang ubusin po nila yung 50 liters per day bawat isa ng ating maalagang baka. So dito naman sa haba, ito susukatin po natin para makita po natin lumalaki yung ating maalagang baka. So dito kay Usmar, halos magkapareho lang po yung bawat kulungan po natin. Dito kay Usmar lang susukatin po natin, ha. Nasa 1 meter o 100 cm. 100 cm yung bawat space ng kulungan po natin. 100 po yan mga inday, mga ondo. So ayan, kasyang-kasya naman si Usmar. Marami rin pong nagtataka kung makakahiga ba yung ating malagang baka. Siyempre naman, dahil di po pwedeng hindi makahiga yung ating maalagang baka. So ano pa ba yung kulang? Nakuha na po natin yung haba dito sa kainan. So ulitin ko lang, ha, dun po sa haba po niya 260 cm. Dito naman 80 cm yung kainan. Yung space naman para makahiga po sila 1 meter. Kung aabot po sa napakalaki yung baka po ninyo, mas maganda siguro kung 120 cm yung haba. I mean yung lapad. So dito naman kay Usmar sa 100 cm o 1 meter, kaya naman po niyang makahiga dyan. May kunting space pa naman. So dito naman, susunod, yung haba po ng dito. So, sinasabi ko, mas maganda yung bakal, yung matibay. Lalagay po natin dito yung tubo sana. At clamp po yung gagawin po natin ditong stopper para ma-adjust po sila. Dahil tulad po nito, pag ilalagay po natin, maliit pa na baka, nilalagyan ko lang po nito, ito, kung napapansin po ninyo. Meron pong kunting ditong nakalagay, nung maliit pa si Agosto, dito ko po yung nilalagay. Lulusot po kasi dito, kaya nilalagyan ko po ng harang. So yung ilalagay po natin ng kabuuang harang dito sa baba, itaas, yung sukat po na ganun kalaki pong baka po natin. So ang haba po ilalagay po natin is
mula po sa sahig o sa floor, mas mabuti. Nasa 120 centimeter po yan mga inday, mga undong ha. So kainan naman, mura sa flooring. Hindi tayo susukat dito dahil hindi po ito yung flooring na dito sa kanila. So dito tayo sa loob. Yung kainan naman, nasa 60 centimeter. Kasya-kasya po nilang makaabot. Kung lalaki o maliit pa lang. So ulitin ko lang, pag maliit pa yung ilalagay po natin, lalagyan na po natin ng harang dito. So yun na po. Ano pang kulang? Nakuha na po natin yung sukat. Ulitin ko po yung sukat mula po sa floor. Kainan po nila is 60. Pwede rin po 50 yung flooring dito sa kainan po talaga. At dito naman yung ito. Para sa dami po na pakain na ilalagay po natin. Hindi po aapaw. Sapat na po yung 30 cm yung mula sa sahig ng kainan. Mula dito hanggang dito. So 30 po yan. Ito naman ang sukat po ng mula sa atip. So sa bubong. Mula dito sa sahig. Nasa mga dito po sa akin is 210 cm. Pero mas mabuti, mas mahaba. Dahil pag mainit po yung panahon, kung saan po ninyo ilalagay. Dito sa amin malamig dahil may kawayan po nakapaligid dito sa kulungan natin. Ganito po kasi yan. Mas maimportante kung mahaba po yung o mataas po yung kahit nasa bibigyan po kayo ng sukat ha. Dahil nakadepende po yan sa lugar ninyo. Mas maganda siguro kung nasa ano ba to? Ano ba yan? 260. Pwede na 260. Alam niyo po kung bakit? Pag hindi po ninyo naiipon o nakukuha agad yung mga dumi nila, so may ipon po yan dito sa likod. Hindi naman lahat ng panahon is kung busy tayo, tulad po sa akin, naiipon po yan dito, saka naman natin itatapon doon. Pag mainit ang panahon, biglang uulan, nababasa po sa ihi nila. Pag naipon po yung mga dumi nila, tataas po ang percentage ng ammonia, which is isa po yan sa dahilan kung bakit nagkakasakit. Unang-una, ubo, sipon yung baka po natin kahit dito lang sa loob. Bihira lang po talaga magkakaubo yung baka natin. So isa po sa mga dahilan yung ammonia ng dumi nila. So mas mabuti, mahaba po yung bubong, yung atip nasa taas. So yun na siguro mga inday, mga undong. Wala na ba tayong nakalimutan? Shout out po sa lahat po ng mga nag-alaga ng baka. Sa pagsisimula dito po sa akin, nagsimula lang po ako sa dalawa, isang babae, isang lalaki. So gusto ko lang rin po ibahagi sa inyo yung pagbabaka. Hindi po ganun kadali. Unang-una yung pagkakarga ng pagkain nila. Bago po tayo bumili ng mga alagain, magawa tayo ng kulungan. At napaka-importante sa lahat, dapat meron tayong pagkain nila. Dapat nagtatanim muna tayo ng pagkain nila na maging sustainable na pagkain po natin sila sa kanila. Kung ilang heads po yung kayang bilhin po natin, dapat ganun rin karami o mas sobra pa yung pagkain po natin na hinahanda po sa kanila mga inday, mga undong. Kailangan magtanim bago bumili ng mga alagain. So yun na ba siguro mga inday, mga undong. Wala na ba tayong nakalimutan? Sana nakuha ninyo. At pasensya na rin sir, meron pong nagre-request po sa atin, matagal na. At ngayon lang po natin nagawa ang video na ito. Dahil napaka-busy po lang po talaga dito sa bukid. So yun naman po mga inday, mga undong. Maraming salamat sa panonood at happy farming mga inday, mga undong.